Go. Oh, imagine mo lalagyan to. Bote. Basta bote. Tapos may lamang solution. Yan dyan. Tapos hindi siya pinapakulan. Yung iba yung pinapakulan. Tapos, dito, merong chymograph. May paa. Nakapatong siya dyan. Tapos ganyan. Tapos, ito, cylinder yan. Cylinder yan na ganyan. Tapos umiikot siya ng paharap doon. Paharap dyan, ikot niya. Pag ganun. Clockwise. Paharap dyan, clockwise. Tapos, dito may stand. Hindi ko alam kung yung stand yan. Basta stand. Tapos may lever na kinabit si Doc Tandok. Kinabit siyang lever na ganyan. Tapos ito, sa isang end, nataling intestine. Nandito yung intestine. Ay, hindi nyo inoperahan. Binuksan ni Doc Tandok dito, tapos kumuha lang siya ng ganyang intestine. Ay, hindi kayo Ganito yung intestine lang yung ganyan. Siguro ganito ka ba sa takip ng ballpen. Tapos itinali niya dyan sa isang dulo. Tapos yung kabilang dulo ng intestine, tinalian niya rin. Yun yung magsisilbing pabigat niya. Pinakapabigat niya. Tapos, hindi mo nakakabit dyan lever. Itong cylinder na to, para siyang pinaliguan ng uling. Kasi itim dito, itim lahat yan. Pag hinawakan mo ganun, mangingitim dito. Kasi uling talaga. Ano sumunod? Ha? Sumunod. Ewan lang. Tapos, diyan, andyan yung intestine. Andito yung lever. Dito yung fulcrum niya. Kasi ito, may tusok yan. Pointed end to. Na nakadikit dito sa cylinder na to. Kasi nga 'di ba ang purpose niyan para kapag habang umiikot to, nakadikit 'yan, lilinyahan niya. Kasi umiikot 'yan 'di ba? Linya niya, ito yung baseline. Baseline. Tapos wala pa kasing incorporate sa solution. Nag-incorporate si Doc Tandok ng atropine. Atropine. Incorporate niya dyan. Di ba baseline, straight pa. Tapos yung atropine, tumaas ng konti. Tumaas ng konti yung reading. Which means ang effect dito. Nag-contract yung intestine. Nag-shorten siya. Nag-contract siya ng ganyan, atropine. Tapos maya-maya, pilocarpine. Naglagay ulit siya. Hindi niya pinunta yung solution. Nilagyan ulit ng pilocarpine. Sustained contraction. Di pa siya bumababa. Diretso pa rin. Ganyan pa rin. Nasa baseline. Hindi. Wala. From baseline, umangat siya ng atropine. Oo. Tapos dumire-diretso lang. Dire-diretso na. Hindi na siya bumaba pa. Tapos, after yung pilocarpine, epi naman. Wala pa rin pinalitan. Ganun pa rin. Basta hinalo lang. Nung epi, yun na yung unti-unti siyang bumababa pero hindi mo mahalata kapag unang tingin. Makikita mo lang siyang bumababa nung kapag titignan mo mabuti yung linya. Kapag compare mo mula sa baseline. Yun lang. Yun lang yung nangyari. Kapag titignan mo to, di ba, kung ano na pa yung sasabing ginagawa niya, tapos may carbacol, gano'n, no? Ba't may carbacol? Kasi dapat meron talaga, pero ito wala. Bali 3 gamot. 3 gamot lang. Ngayon, ang tanong ni Doc Tandok dyan, explain mo kung bakit ganyan ang naging effect ng atropine, bakit ganyan ang naging effect ng pilocarpine at ng epinephrine. Kung ano yung nangyari sa experiment dun sa setup, bakit nag-contract sa atropine, hindi naman dapat mag-contract sa atropine. Kasi di ba anticholinergic ang atropine, dapat magre-relax siya. Tapos pilocarpine, ganun din. Bakit may sustained contraction sa pilocarpine? Hindi naman siya dapat magko-contract. Tapos bakit nagkaroon ng gradual relaxation sa epi? Di ba? Pero yung epi, tama yung effect niya na gradual relaxation. Kasi simpa, di ba? Dapat magre-relax yung... di ba? Yun explain mo. Kasi kapag
kapag nakasimpa ang Naka-relax, di ba? baliktad sa intestine. Oo, Kaya baliktad. siguro nag-contract kasi Hindi, yung atropine, nakapara. yung atropine, anti-cholinergic siya, di ba? E di ka-cancel niyang parasimpa. Eh, oo. Maging simpa yung effect. Ang pinaka nakita kong butas kung bakit nag-contract. Pathetic, oo. Oo, di ba? Ibig sabihin, Dapat magre-relax siya. Ang nakita kong butas sa sa libro, kaya nag-contract nung may atropine. Although na-inhibit yung parasympathetic response. Hindi lang kasi parasympathetic tsaka sympathetic yung nasa plexus ng intestine. Yung regulation niya. May enteric. Oh, yung may enteric. May sarili Oh, na yung yun. yung neurotransmitter na nandun, May enteric. kasama yung dopamine, serotonin. Tapos yung serotonin yung nakita ko sa libro na nagko-cause ng contraction. Eh ang na-inhibit lang naman ng atropine yung muscarinic receptors. Pag ma-inhibit yung muscarinic receptors, meron pa rin yung serotonin para mag-cause ng contraction. Yun yung nakita kong loophole. Eh, ang pilocarpine, same. Ang pilocarpine kaparehas niyang ang atropine. Inaatak mo, inaano niya rin yung muscarinic. Oo. Pero ang nakita ko dito sa pilocarpine na explanation kung bakit ganyan siya. Ano ba yun? Wait lang, sige pa. Shit, nakalimutan ko na. Guys, naman nakita ko rin sa libro to eh. Explanation niya. Pero yung epi, kaya siya nag-cause ng relaxation kasi Nakasimpa. oo nga, uy, ang haba nung yung in-stimulate yung alpha at beta receptors. Kaya nag-stimulate na adrenergic response. Diba? Yun. Yun naman. Tapos yung dito,